Part 2, Bernadette. What? Tinanggihan ka? Bakla atang naktamputsa. Sigaw sa akin ni Jasmine mula sa phone. Taklesa talagang gagat mo kung nasa opisina pa man din siya ng mga oras ito. At bakit naman kasi wala siyang kaalam-alam? Nanonood pala yung asawa mo. Sana pinagbuti mo kasi yung pagsasayaw. Marami-raming strategies na kailangan natin dyan sa asawa mo. Matatag ka. Parang ayoko na ata, Jasmine eh. Suko na ako. I sighed. Baka magpatiwakal na ako pag na-reject ko pa na isang beses ni Hero eh. Nakaka-depress naman kasi. Imbes na nag-i-enjoy ako sa pagkadalaga ko, eto. At nakatali sa walang patutunguhang kasal. Tamang-tama lang si Jasmine eh. Ano ka? Nasimulan na eh. Kulang pa sa init yung asawa mo. Ano daw? Ang dami niya talagang alam. Seriously, wala bang pinagkakabalan si Jasmine sa buhay at ubo niya ng pakialamera? Sana hinanap niya na lang yung long lost husband niya na pinangalan, hindi nga din alam. Minsan nga iniisip namin baka imaginary husband lang yun ni Jasmine. Anyways, yun nga, ang daming alam ni Jasmine. Alam ko hindi na sila virgin ni Sheila at ganun din ang akala nila sa akin. Sino bang maniniwala na virgin pa ang mga katulad namin? Masyadong surprise, diba? Hey Bernadette, are you ready for the plan B? Excited pang tanong ni Jasmine sa akin. Agad-agad? Pass muna ako. Ang brutal lang ha. Ito nga, sinisingot-singot pa ako habang kausap niya tapos bigla plan B na agad. What the? Hindi nga makaget over sa kanina eh. Yung feeling na nagdiliyab na kayo ba yung sinasabi ko, ha? May pinapalista ba siya kanina? Hay nako, ilista mo ulit. Plan B na. Jasmine, ano ba bang ginagawa natin dito? Di pa naman ako ganito kadesperada eh. Dalhin ba naman ako nito sa isang creepy na lugar? Puro gamit pang gayong mapayata yung mga nakadisplay dito ah. Manahimik ka nga dyan, Bernadette. Kung ako man, ayoko dito no? At huwag ka mag-inerte dahil hindi mo gagayumahin ng asawa mo. Pinagdololo ko ata ako nito eh. Inirapan ko na lamang siya. Inusisa ang mga bote or kung ano man iyon. Nagyakapan kami ni Jasmine sa sobrang gulat na matandang may takip ang isang mata sa loob nitong isang kubo. Basta hindi ko alam kung nasan kami. Ito kasing si Jasmine eh, bigla na lang akong hinahatak dito. Ano bang kailangan ninyo mga iha? Sabi ni Lola sa amin. Naparunok muna si Jasmine bago sumagot. Madam Loleng, ano kasi? Uy, ikaw pala Jasmine. Ikaw yung nagpakulam sa asawa mo, diba? Nako, kay gwapo ba ng asawa mo para ipakulam mo? What? Sira ulong Jasmine? Tama ba daw ipakulam ang asawa? Nako Lola, sana nga magkapigsa ang gago. Sinigo ko si Jasmine para naman mapansin niya na nag-e-exist pa talaga ako dito sa tabi niya. Gusto ko nang umuwi. Nasa field trip ang mga anak ko at kailangan ko umuwi para magluto ng dinner. Okay, housewife na housewife ang dating ko. Ay, yung in-order ko nga palang massage oil para dito sa kaibigan ko. Alam niyo na, medyo nilalamig si Mister. At talagang dapat ipagkalat pa. Ang sarap lang mga nabunot ngayon. Naku Iha, tamang-tama sa ito. Siguradong si Mister na mismo mga ngalabit sa'yo. OMG, napakapit ako kay Jasmine. Wow lang ha, mga salitaan ni Lola parang si Jasmine. Maglola kaya sila? Subok na to, Iha. Ganito ginagamit ko kay Tando ko eh. Napatawa na lang ako ng peket, inabot ang bote ng langis na hindi ko alam kung saan ko ba gagamitin yun. Libre mo na sa amin to, Lola Loleng. Sige na nga. Ay Iha, subok ko talaga yan. Ngumiti na lang ako at pinandilatan si Jasmine dahil kung saan sana naman niya ako pinapasok na kalokohan. Kumindat lang na nakakaasar ang gaga. Trust me, Bernadette. Whatever. Plan B. I-massage si Hero using massage oil. Do it sensually. Siyempre dapat hindi niya mahalata na lumalandi ka. Be casual to him. Okay. Huminga muna ako na malalim bago buksan ang pinto. Hindi kasi ako mapakali pagkatapos i-explain sa akin ni Jasmine yung gagawin. At mas lalo pa ako nataranta nang marinig ko yung pagdating ng kotse ni Hero. Be casual. Good evening. Kamusta naman mag-asawa kami? Ganito kami kapormal sa isa't isa. Binati ko siya at sana hindi niya nalatang natitense ang boses ko. As usual, kinoko ang attache case niya. Niluwagan niyang korbata at tinubad ang coat ng Amerikana niya. Inabutan pa ako ng rush hour mga bata. As usual, yun ang linya niya pagka-uwi. Ano pa nga ba? Araw-araw namang galito eh. Nasa field trip nga, diba? Nako, hindi ko lang mahal tong isang tumpus. Bato na to eh. Maghapon sa opisina, ngayon lang hinanap ang mga anak. Naupo siya sa sofa, tumilig sa headrest, sabay paghilot sa sentido niya.
Napapasipol ako sa sarili ko. Mukhang nasa timing ako ngayon Nice one. Mukhang pagod ka. Naupo ako sa tabi niya pero hindi naman ganun kalapit sa kanya. Siyempre, bumabelo pa muna ako. Nakapikit na siya. Gusto mo ba masahe kita? Para naman ma-relax ka. Dumilat siya at lumingon sa akin. A cold stare. Okay, hindi ko alam pero nanlalamig ako sa mga tingin niya. Parang mapang-usisa. Hala, haratain ba ako? Wala naman akong balak na masama sa kanya, no? Sige. Lihim ako napangiti sa sarili ko. Tara sa taas. May massage oil kasing padala yung kaibigan ko. Tamang-tama. Shocks. Ang pangit ang term ko Tara sa taas. Napatingin lang siya sa akin. Ako naman ngumiti din ng peke. Sige. So yun nga. Pinauna ko siya sa taas tapos walang iya. Pagdating ko sa kwarto niya, he is half naked. Nakadapa siya sa kama talatang pagod na pagod. Wish me luck. Bilib naman ako sa massage powers ko He is so hot. Bakit biglang uminit yata dito sa kwarto? Kahit di nakabukas ang aircon, dapat malamig pa rin dito dahil medyo mahangin sa labas. Sumampa na ako sa kama at okay. Paano ko ba i-explain ang pwesto ko? Basta nakaupo ako sa lower back niya. Nanginginig pa yung kamay ko na maglagay ako ng langis sa palad ko and God! Para ako nakakuryente nang sinimulan kong ihaplos ang kamay ko sa malapad niyang likod. For me, ang pinaka-sexing part sa katawan ni Hiro ay ang kanyang bare back. Manayad ko lamang siyang minamasahe at hindi ko alam pero napapaungol siya. Nagugustuhan kaya niyang masahe ko? I am a sewer-minded for thinking na para kaming nag-lovemaking sa bawat ungol niya. Gosh, kababae kong tao para mag-isip ng ganito. Your hands are soft yet nakaka-relax pa rin, he said in a low sexy voice. After a few minutes, shit, tulog na? Tinulugan ako? Sa inis ko, bumaba ako ng kama. Binato ko siya ng unan. Abat, tulog na talaga. Plan B, failed. Kasalukuyan ako ngayon nag-adabog, naghahain pala ng almusal. Tingnan mo yung magaling kong asawa, mukhang sarap na sarap sa pagkakatulog. Last night he passed out. Kaya naman pala libre yung massage oil kasi walang kwenta. Pinaglolo ko lang yata ako ni Lola May sinasabi pang subok? Napailing na lamang ako. Bakit ba kasi naisipan ko pang akitin ng asawa ko? Nakakainis lang kasi nakapatid ko nga mismo yung karibal ko at ang mahirap pa dun sa patay ko. Nakikipagkompetensya. Ayoko naman magkakaawa kay Hiro. Hindi ko naman gagawin yun. Alam ko naman kahit hanggang ngayon pangalawa pa rin ako kay ate and sobrang unfair lang. Shit! Nag-asawa na rin naman ako sa ganito Ayoko na. Hindi ko na gagawin yung plan C. Hindi na ako susunod pa kay Jasmine. Tama na siguro yung nakadalawang attempt ako. Good morning! Bati sa akin ni Hiro habang pababa ng hagdan. Bakit ang hot niya kahit bagong gising? Dapat talaga half naked kapag kakain ng almusal? Dapat talaga ilantad ang abs sa akin? Ganito na ba talaga ang panahon ngayon at babae na nagpipigil? Hay, naparunok ako kasi parang nanayo yung lamunan ko. Hero's POV. Ito na yata ang pinakamasarap na gising ko sa loob ng 3 taon. May asawa ka ba naman na magaling magmasahe? Paglapat pa lang na mainit at mananambot niyang palad sa pagod kong katawan, gumaan agad ang pakiramdam ko. Kung di lang siguro ako pagod, malamang mag-react ang katawan ko sa mainit at banayad niyang haplos pero wala Pagbagsak ko pa lang nakaramdam na ako ng panlalambot. Hindi na ako nag-abala pang magsuot ng damit, total mainit naman pag umaga. Nang pababa na ako ng hagdan, nakita ko siyang abala sa paghanda ng almusal. What a perfect housewife, pero naalala kong bigla, hindi ganitong Bernadette ang nakilala ko 3 years ago. Ibang-iba na si Bernadette, naging mature na siya. Dati-dati nakakwento ko na siya sa akin ni Miranda na si Bernadette daw isang flirt, party girl at rebelde ng pamilya nila. 4th year high school daw si Bernadette when she lost her virginity. Mataas ang tingin ko sa mga babae, lalo na sa mga ikinasal na birhen pa. Ang bata pa pala ni Bernadette na maangkin ng iba. Sino kaya yung gago na yung tagsamantala ng kabataan niya? Hayop? Binati ko si Bernadette na makababa ako pero hindi niya ako pinansin. Nangunot ang noo ko. Galit ba siya o masama lang ang gising niya? Sayang, ganda pa naman ang gising ko ngayon. Ayoko ang pumasok ngayon sa ospital, total naman kayang-kaya na ng mga managers ko. Parang gusto ko na lang humilata maghapon. Hindi pa ba gising ang mga bata? Tanong ko sa kanya na makaupo na ako. Sabado kaya ngayon? Tipid niyang sagot at umupo na rin sa pwesto niya. At pwede magdamit ka nga? Mamaya makita ka ng mga anak mo. Abat ano bang problema niya?
Meron ba siya o ano? Nagdadabog pa habang kumukuha ng pagkain. Pasalamat siya at maganda talaga ang gising ko. Nang susubo na ako ng kutsara, bigla namang nagring ang cellphone ko. Bernadette, pakiabot naman yung cellphone ko. Turo sa kanya sa side table ng sala kung saan ko naiwan kagabi yung cellphone ko. Ikaw na, kita mong kumakain ako eh. Talaga naman no? Tumayo na ako at kinuha na ang cellphone ko. Unregistered number? Sino naman kaya ito? Hello? Bernadette's POV. Akala ata ng hero na to siya lang may karapat na magsungit ah. Ano siya ngayon? Sino kaya yung natawag at ang tagal naman ata makipag-usap? Ang alam ko, hindi siya tumatanggap ng business call sa personal number niya. Pero ba't parang seryoso yung makipag-usap? Oh well, ganun ba naman siya palagi? Bakit nga ba nagtataka pa ako? Nang bumalik siya sa upuan niya, parang ang saya niya yata. Nakaka-curious ah. Sino kaya yung kausap niya at nangangiti siya ngayon? Nakakaselos ah. May gagawin ka ba mamaya? Tanong niya sa akin na maibalik ko yung composure niya. Wala naman, bakit? Samahan mo ako mamaya sa opisina. Ha? Bakit? Bihira lang akong pumunta sa opisina niya. Nakapagtataka naman hindi naman ako related sa business niya. Mamayang gabi pa naman, basta gumaya ka na lang. Kanina ngingiti-ngiti tapos ngayon naman sinusungitan ako. Ang unfair lamang talaga. Paano naman yung magkapatid? May nagbabantay na sa kanila, huwag kang mag-alala. Sino? Baka mamaya kidnappers yun. Kidnapin pa yung mga anak ko. Sorry naman, o ay mama ko eh. Siyempre. Kilala ko naman yun. Basta. Ay naku, bahala nga siya. Tinapos na lang namin ang tahimik ang pagkain tapos naligpit ko sa kusina yung mga pinagkainan namin at hinugasan. Siyempre, after that, ginawa ko ng iba pang household chores. I just realized multi-purpose ako dito. Katulong, yaya, asawa, nanay. O diba? Yung magaling kong asawa, nasa sala lang at nagbabasa ng dyaryo. Lumipas ang oras, nakikipaglaro lang ako sa dalawang bata. Grabe lang sa pagka-hyper yung dalawang yun. Kailangan na maraming energy. 4-5 p.m. na kaya nag-shower na ako. Hindi ko alam kung ano meron sa opisina ni Hiro kaya para sure, nagsuot na lang ako ng isang simpleng bestida. Sino kaya magbabantay sa dalawang bata? Kaso pagkaalis namin ni Hiro, wala pa yung kausap daw ni Hiro para sa mga bata. Ang tahimik lang namin hanggang makarating ng building. Nakasalubong namin yung pauwing empleyado. Good evening sir, good evening ma'am. Bati nila sa amin na todo smile pa. Ano bang meron? Paglingon ko si Hiro nakangiti. Hala? Sir, okay na po lahat, uuwi na po kami. Good luck sir. Sir, ninong ako ah. Ano bang mga pinagsasabi ng mga tauhan ni Hiro? Mga bangag na ba sila sa trabaho? Tinanguan lang sila ni Hiro at ngumiti. Let's go. Inawakan ako ni Hiro sa bewang at giniya sa opisina niya. Pero bago kami pumasok, nagring ang cellphone ko. Aba, si Jasmine na tawag. Hindi ko pa nga pala nasasabi na ayoko na ng plan ek-ek niya. Congratulations! Ha? For what? Mga bangag ba mga tao ngayon? Nanalo ba ako sa loto nang hindi ko alam? You owe me one. After this night, bibilib ka sa akin. Enjoy! Oh wait, malamig sa lapag. Bye! Hey! Binabaan ako? Seriously, araw-araw ba naka-drug si Jasmine? Baliw na talaga si Jasmine. Tara na. Ngumiti lang si Hiro at pumasok na kami sa loob. Pero ang dilim lang ng pagpasok namin. Brownout ba? Bakit ang dili... Natigil ako sa sasabihin ko na makita yung candlelight dinner na nakahanda. Baliw nga talaga yung si Jasmine. Natatawa nitong sabi na makita yung shocks. Yung makapal na single bedding na nakalatag sa sahig. So ito palang plan C ha? At talagang si Jasmine mismo ang gumawa ng paraan. Paano naman kaya niya napapayag si Hiro sa ganito? Hello, si Hiro yon. Cold stone-hearted. Lagot ko sa akin, Jasmine. Bakit ka naman pumayag ha? Sana hindi yung mahalatang natitense ako, pati na rin ang pagkapahiya ko. Bago siya sumagot, pinaupo muna niya ako sa pandalawahang silya sa harap na mesa. Katalino mo talaga, Jasmine. Para sadyain pang pagtabihin talaga kami. Ay nako. Happy 4th anniversary, Bernadette. Sabi niyang titig na titig sa mga mata ko. Napamaang na lamang ako. Wow! Ganun na ba kami katagal and since kailan pa namin yun natutunan i-celebrate? Nakakapanibago talaga. Alam ko malaki ang pagkukulang ko sa inyo ng mga bata at mas lalo na sa'yo. Babawi ako. Wala yun. Ano ka ba naman? Sabi ko na lang at pinilit na maging komportable sa usapan. Tumingin ako sa pagkaing nasa table namin.
Oysters, dragon fruit, chocolates, wines, and chili peppers? Teka lang, lahat ng to may aphrodisiac ka. Nanlaki ang mata ko na may nagsimula na mag-serve si Hiro ng food sa plate ko. Aphrodisiac, potent ng food na nakakapag-stimulate ng sexual feeling. Let's eat! At sinimulan niya ng kumain. Naparunok na lang ako habang pinapanood siyang kumain. Wait lang may tatawagan lamang ako. Akba na sana akong tatayo. Nakikita ni Hiro ang braso ko. Nawalan ako ng balanse kaya naman napaupo ako sa kandungan niya. Shit! Napapikit ako na maramdaman ang pagkabuhay ng ano. If something happened between us tonight, okay lang sa'yo? Sabi niya sa nahihirapang tinig. Tinitigan ko siya sa mga mata and I saw his eyes na punong-puno ng pangangailangan. Di na ako sumagot pa. Hinila ko siya sa batok para sa ilin ng halik. He moaned and kissed me back hungrily. One of his hands encircled into my waist and the other gripped behind my back. I wrapped my legs around his hips at dahan-dahan inihiga sa nakalatag na bedding sa sahig. Oh gosh! Hindi na sana maudlot muli ito. Shit! He cursed at bahagyang lumayo sa akin at tubarin ang damit nito. Tinulungan ko na siyang hubarin ang pantalon niya and he muttered a curse when I accidentally brushed his arousal. Nang mahubad na nito ang pantalon at boxers ay napasinghap ako. Frantically, hinubad ng suot kong bestida at kung saan na lamang iyon inihagis. Inabot ko ang clasp ng bra ko, tinanggal yon. Inagis din sa kung saan katulad ng ginawa ko sa underwear ko. He kissed me deeper and harder. Masyado ba akong bumigay agad? Hindi na ba ako nahiya dahil makikipagtalik ako sa mahal ng kapatid ko? Pinilupot ko ang mga braso ko sa leeg niya, tinalikan siya ng maigi. Napasinghap ako nang dumampi ang kanyang mga daliri sa aking kaibuturan. Lalo pang lumakas sa mga daing ko. Nag-aapoy ang buong katawan ko. Come for me, Bernadette. Ungol niya na maabot niya ang kanyang sukdulan. Nanginig ako ng paulit-ulit. Nag-collapse siya sa ibabaw ko at binigyan ako ng nakakatamad ng ngiti. So what now? Ngayong may nangyari na sa amin, may babago kaya sa pakikisama niya o ang pagtingin man lamang niya sa akin? Consider na ba na aakto na kami mag-asawa? May dapat ba akong asahan sa'yo, Hiro? Hero's POV. Nagising ako sa liwanag ng sinag ng araw sa may bintana. Paglingon nakita ko si Bernadette na nakayakap sa bewang ko at mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Pinagbastan ko ng mabuti ang mukha niya at di ko mapigilan mangunot ang aking noo. Alam ko at napatunayan ko that she's still a virgin na maaangkin ko. Pero bakit sabi ni Miranda, matagal nang di virgin ang kapatid niya? Siguro nga rebelde siya nung high school pa siya pero hindi naman pala siya katulad ng ibang babae. Somehow proud ako na isa pa palang birhen ng asawa ko. Hinawi ko yung ilabihilba ng buhok na tumatakip sa maganda niyang buhok. Napaka-peaceful ang mukha niya. Habang natutulog, ngayon lamang ulit ako nakaramdam ng ganito. Sa tuwing tinitingnan ko yung maganda niyang mukha, hindi ko maiwasan makaramdam ng warmth. Dati kasi para napakalamig ng pakiramdam ko at sa sobrang lamig, namamanhid na ako. Si Bernadette yung apoy na nagdusaw lahat ng yelong tumatakip sa puso ko. Inabot ko ang kamay niya na nakapatong sa dibdib ko at masuyo itong hinalikan. Pataas sa kanyang braso at leeg. Natawa ako na marinig ko siyang umungol. Patulugin mo naman ako. Reklamo ni Bernadette at dahil doon, napahagalpak ako ng tawa. Namiss ko tong tumawa. Naging mas magaan ang pakiramdam ko ngayon. Hindi talaga ako makapaniwala sa nangyari sa akin ngayon. Noong isang araw lang, takot pa akong pakawalan si Miranda. Pero sa sinabi ng kaibigan ni Bernadette, parang natauhan ako.